Kinumpirma ng isang eksperto na ang panonood ng mukbang ay mayroong psychological effects. Kung ano ang seryosong dulot nito, alamin sa ulat ni Noel Talakay. Mahilig manood ng mukbang Eat All You Can sa Belen sa social media. Ito kadalasan ang pampalipas oras niya. Pero habang nanonood siya nito, lalo siyang nagugutom. Naramdaman gutom na kasi yung takam yung yung nagmumukbang doon sa YouTube. Tapos nakagutom din. Minsan pa nga ay napapabili pa siya kung ano man ang pagkain na napapanood niya sa isang mukbang. Hindi lang yan, napaparami pa ang kanyang kain. Minsan napabili ako sa palengke ng shrimps. Tapos lulutuin ko, tapos kakainin ko din. Ayon sa isang psychiatrist, ang panonood ng mukbang ay maaaring magdulot ng overeating o sobra-sobrang pagkain at posible rin magdulot ng eating disorder tulad ng bulimia at anorexia. It can lead yung possibility na natitrigger yung possibility ng eating disorder or maapektuhan yung mga taong may eating disorder. Like halimbawa kung anorexic ako, tapos nakikita ko kain ng ganun, paano na yun? Apektado rin anya nito ang ating body image kung saan posible namang magdulot ng mental issue. Ang dami-dami kinakain, pero payat pa rin sila. Tayo, pag tinitignan mo, konti lang kinakain. Bakit ang laki-laki namin? So parang kumisan affected ang body image natin. Magdudulot din ani ito ng stress sa tao, lalo na sa walang pambili ng ganun karaming pagkain. O kung may pambili man, pipilitin itong ubusin kahit di na kaya. Stressful na, kailangan tapusin kailangan kainin siya. So, parang sinabi mo yung isang bata na ubusin mo yan. So, parang ikaw din pinipilit. So, stressful din na nakikita mo yon. Ang pagkain ng sobra-sobra ay isa rin sa mga dahilan ng overweight o obesity. Ayon sa datos ng DOST-FNRI, sa mga kabataan pa lang sa bansa, 13% nito sa edad 10 hanggang 19 ay sobra na ang timbang para sa kanilang edad. Ibig sabihin nito, isa sa 10 kabataan ay overweight o obese. At kung hindi lang isang plato ay nag-take 2, 3, 4, 5 pa tayo, baka mapunta nga ho tayo sa overeating which can lead to non-communicable diseases like obesity na later on atake sa puso, diabetes at iba pa. Nagsasagawa na rin ang DOH ng public health awareness kaugnay sa mukbang. Pero giit niya, dapat binobroadcast ang tamang pagkain o pagkain na katanggap-tanggap sa pamantayan ng kalusugan. Pinggang Pinoy, no? Yung ating hatian na pag yung plato, kalahati nun ay prutas at gulay, ang isang kapat ay ang ating carbohydrates or kanin, tapos yung isang kapat ay yung ating grow foods o yung mga karne at taba. Dapat siguro yun ang binavlog natin. We don't want that food becomes an avenue for them to abuse the consumption of food and to abuse their body. So yes, we are in support of proper and ethical consumption of these products. Kamakailan, isang food vlogger na nagngangalang Dons Apatan, taga-Iligan, ang nasawi noong June 14 na sinasabi dahil sa pagmumukbang. Dahil dito, plano ng DOH na pag-aralan nila ang pag-ban ng mukbang content sa bansa. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.